Hi guys! Welcome back to my channel. For this video guys, ay magre-review ulit tayo ng isang lending application na kung saan ay nagpapautang daw sila up to 10,000 pesos. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials, and mag-comment, mag-like na rin sa video ito para mapabilang kayo sa mga upcoming pag-giveaway natin kasi may kakaroon tayo ng GCash giveaway ngayong December. Let's go! Welcome and welcome back to my channel. So in this video nga guys, is magre-review tayo ng isang lending application na nagpapautang daw sila up to 10,000 pesos. And ayon sa kanilang application guys, sabi dito, one-click application is more convenient. And for first-timer guys, ay pwede daw makautang up to 10,000 pesos. And low threshold for real-time approval. Ayan. And sabi din dito, extremely fast loan without waiting. Okay? And ayon din sa kanilang application, ay sabi dito, loan up to 10,000 pesos nga. And loan term ito, 91 days to 121 days. Ayan. So, ang loan application na ito guys, ay si WeLoan Peso Quick Loan na powered by WeLoan Pro. And meron silang 4.5 na stars and 3,000 reviews. Okay? So, let's check it on and let's see kung okay ba talaga ang application na ito. Kasi sabi sa kanilang application guys, na extremely fast loan waiting. So, tingnan natin kung talaga nga bang fast ang application na ito guys. So pagbukas natin ng application na ito ay makikita natin dito yung permission description sa ating SMS, camera, location, phone number, or mobile device. Ayan. So agree natin para makapush through tayo sa application na ito. Okay? Next thing is we allow yung location natin, yung SMS, storage, and anything else dyan. Kasi lagi naman itong itinatanong sa atin pag mga application sa cellphone. Okay, so allow lang natin guys. And after that guys is makikita natin yung pwede daw natin na ma-avail sa kanila. So sabi dito, maximum loanable amount, 10,000 pesos and daily rate is at least 0.08%. So, tap natin yung borrow para ma-check nga natin. Okay? Pagka-tap natin ng borrow now guys, ay makikita natin dito na we can log in daw through Facebook. Ayan. So, login with Facebook. But then, sa baba niya is login with phone number. So, okay. So, login. Ayan. Login with phone number. So, ilalagay natin ang phone number kasi magsesend ng OTP. And then, register or login. Ayan. After which, guys, is dito, balik ulit tayo sa dashboard nila. So, tap ulit natin yung borrow now. Ayan. And after which, guys, ay makikita natin dito na pwede daw tayong kumita. Ayan. Pwede daw tayong magka-reward kung isi-share daw natin yung application na ito. So, share your link to invite new user and get reward. Ayan. Pero for me, ay hindi ko na lang pinansin yun. So, cross out. Ayan, para makapag-push through tayo. Okay. So, after which guys, sabi dito, are you design non-financial business and profession? No na lang para go na tayo sa application, okay? After which, guys, is tatanungin na yung mga information natin, yung mga basic information, like our first name, middle name, and last name. Yung mga nilagay po natin daw dito is yung SIN sa ating ID. Kung anong nasa ID, ay yun ang ilalagay natin dito, alright? And then, yung date of birth natin, gender, ayan. And next ay yung sa personal information natin, like yung current address, ayan, detail address, civil status, and housing status. And next is yung income natin, ayan, how many bank card do you have? So, tatanungin din yun guys, and how many credit cards? Ayan, so paramihan ba to, te? Okay, and then email address, do you have job, and then yung other phone number. Pero optional daw yun, guys. So, huwag na nating ilalagay pag mga optional ang ano dito. So, social media account, so optional din. So, pass. Ayan, next thing is yung contact information. So, sila ay nangangailangan ng dalawa lang. Dalawa lang na contact reference dito, okay? So, ilagay natin ng relationship and ano to? Sabi dito, click plus to get or enter your name. Okay.
So, yung name, parang kakaiba kasi dito guys, sorry. Okay, so yung name ng contact reference, ayan. So, next naman is yung identification. So, sa identification guys, kailangan nila ng ID is yung UMID ID, PIN ID, driver's license, social system or SSS ID, passport, postal, ayan, PRC, GSIS, voters, Philippine ID or PIC ID, Philippine Health Identification Card, ayun, and then NBI, then National ID Card, okay? So, ilagay natin ng ID card or ID number and then pa-picture ni Mayor. So, picture natin yung ID natin and then yung pa-selfie. Okay? So, upload natin ng ID and then of course yung ating selfie and then click next. Okay? So, click next natin and makikita natin dito na please confirm that ID number is and correct. So, i-verify pa daw natin kung okay yung ID na nilagay natin. Baka mamaya mali pala. Ganun. After which, guys, sabi dito, for transaction security and user verification, you need to bind your mobile number. When verifying, you need to send a message after we receive your verification text. Okay, so meaning may pa-verify. Okay? So, lagyan natin ng phone number and then they will send a verification code. Kasi sabi dito, device verification code. So, kakaiba to guys. For transaction security and user experience, you need to bind your mobile number and device. So, you need to send 8 asterisk and then 8806 number sign. Tapos may binigay silang number. So, ayan dyan sa screenshot, guys. And then, magsasend ka daw ng text sa number na ito. For what reason? Hindi natin alam. And then, click natin yung verify now. Okay? Pag nag-send na tayo ng ganun, guys, sa number na yon is enable na itong submit information. So, pwede na natin isubmit ang information natin sa system nila. Okay? So, submit information and sabi dito na your data has been put into the queue for review. So, under review ang ating application. Pero for me, guys, ay sa dami ng kanilang kinuhang information at mga hindi kailangan like yung device verification whatsoever dito is hindi ko po maire-recommend sa inyo. And luckily guys, hindi po tayo approve sa application na ito. Kasi nga, hindi natin alam kung bakit. Parang kinuha lang nila yung information natin. Ganun. And then, ano tong pasend sa number. Hindi natin alam, guys. So, mas maganda nga talaga na bago tayo pumasok sa isang lending application, ay manood tayo ng mga reviews tulad nito, guys. Para hindi tayo agad-agad or hindi tayo nagbibigay ng information basta-basta sa mga system na to. So, ganun guys. For me, hindi ko ma-recommend ang WeLoan application na ito, guys. And sa mga nakaranas dyan or nakapag-loan na sa WeLoan, please comment down below kung ano pong naranasan nyo. Para maliwanagan din kami and para baka maganda nga talaga tong WeLoan na ito. Baka ako lang talaga ang reject sa application na ito. So, ayun guys, si WeLoan and I hope na nakatulong sa inyo sa mga nagbabalak na mag-loan dyan. And I hope na sa mga nagbabalak ay nasa inyo guys kung gusto nyong i-try pa rin para masubukan din ninyo or hindi. So, ayun guys, and thank you for watching and I hope to see you on my next video. Bye!